Kaganda naman itong bilhin nyo. Tingnan mo ulit. Ay kung ganun. Video mo ulit. Nandyan lang naman po kayo, sir eh. Mas pagka mga ilang linggo pang lilipas, makikita mo. Kasi itong hindi na-charge, yung mga linggo pababa, or sabihin natin phase 4, dapat dediretso na tayo rito sa phase 5 eh. Ito, hindi ko na talaga pinapapasok yung ilan kung laging mini-maintenance. Yung mga delivery natin sa phase 5 kasi hanggang ngayon kasi wala pa tayong pasok. Yan, babawasan pa, lalaliman pa ng konti yan. Nakaganda. Pero mahirap din yung laging ganito. Syempre wala tayong kita. Viewers natin, syempre yung number 1 na nanonood. Lalo na po doon sa mga nalubog talaga. Sheena May Ludibico, tsaka kay Sir Seth Ludibico. Yan, God bless po sa mga Karaos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali araw po ng Miyerkules ngayon. Ikatlong araw na po namin ang buong tropa rito na wala tayong pasok. Sana po okay lang po yung iba. Dahil nakikita po at napapanood natin sa balita na talagang baha na yung ibang lugar. So pahinga na rin po natin to. Bali pupunta nga po pala tayo sa, dito sa mga project natin. So gamit tong e-bike. Yan, sasamantalahin po natin na ganito muna yung panahon kasi mamaya panigurado uulan at uulan na naman. So ito, wala muna tayong update sa natin sa mga project. Wala pong pumasok kahit isa. So pahinga na lang muna talaga. So hindi na natin ipipilit kasi baka mamaya may mangyari pang di maganda. Yan, laging umuulan. Kaya ito, samahan niyo po muli kami. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Enjoy watching po. Tara. Dito nga pala tayo nag-intro sa may bodega. Ito kaya laging may trapal para talagang hindi mabasa yung loob. Yun nga lang, nakakapagod kasi yung ibalik to sa taas tapos ibababa natin. Tapos nahihirapan din ako pagpapasok ako sa gate kasi kailangan natin iangat muna. May plano ako na extensionan to kung kakayanin hanggang dito, para hindi na rin ako masyado nahihirapan sa pag-cover ng e-bike. Minsan kasi biglaan yung ulan eh. Meron naman tayong ano yan, sapin. Yeah, may cover naman yung e-bike natin, pero mas maganda kung meron ng ano rin, may bubong kahit papaano. Okay, lilibot muna tayo dun sa iba't ibang project natin dito sa Lumina. So meron tayo rito sa phase 3. Yan, phase 3. Pero yung susi hindi ko hawak, nasa tropa, baka hanggang labas na lang ako. Sa phase 4, sa phase 6 at saka sa phase 5. Ilang araw nang tuloy-tuloy yung ulan. Siguro pang-apat na kung sakaling ngayon. Kasi nung linggo dire-diretso yung ulan. Ayan o, makulimlim pa rin po yung lagay ng panahon natin at panigurado. Yan, babagsak na naman yung ulan nito. Yan, samantalahin natin. Yan lang ang mahirap talaga sa renovation. Kahit saan naman, kahit saan trabaho naman, pero mas apektado talaga itong itong mga ganitong klaseng trabaho. Yan, kamusta kaya yung tropa? Yung ilang tropa, ilang araw na walang trabaho. Yan, ayos naman. Alam niyo mga Karaos, yung mga ganitong klaseng pagkakataon, yung bumabagyo, dapat mas binabantayan yung bahay. Marami na kaming na-encounter dito. Nawalan din kami ng materyales noon. Kahit yung hindi pa ako nagbablog, umaatake yung masasamang loob kapag bagyo o umuulan. Oh, bakit nakabukas tong gate? May tao rito. Si Sir Bron andito. May tao. Gandang araw, sir. Inaano lang sa akin. Oo, wala muna tayong gawa at nabagyo. Kaganda naman itong bilhin nyo. Ay, Maganda. maraming salamat po, pero hindi pa tapos yan. Pag natapos mo. Ano na? Oo.
Yung kapag ko, tatatapin. Tingnan mo ulit. Send, ay kung ganun. Doon na lang sa 1 to 7, makikita mo yung kay Lee. Ako naka... Hindi, video mo ulit. Sabi, puta, nangungulit. Umuulan pa doon. Oo nga, lakas nga po ng ulan eh. Ngayon ako nakapasok pa. Sabi ko, ganda pala nito sa buong Lumina. Mas ano po to, nandyan lang naman po kayo sir eh. Mas pagka mga ilang linggo pang lilipas, makikita mo ang ano nito. Tama pag lumawas. Bali, ito sa main door, no? Di ko nga pala nasabi sa'yo yung susi, para may... Dito muna. Okay na tayo rito. Binibisita rin pala po to ni sir, yung unit. Yan na, inanawa ko lang. Binisita ko lang. Pinakukulungan kasi ako. Oo. Ito. Oh, sarado na? Sarado na po. Ayan. Niluluto ako eh. Yan, binibisita ko lang ibang gawa namin. Sige po. Yan, yun ang advantage natin dito. Hindi ako masyado nag-aalala, lalo na pagka malapit. At lalo na kapag yung mismong may-ari pumupunta-punta sa unit. Yan, yun ang maganda. Pero responsibility ko pa rin na puntahan po palagi araw-araw yung unit. Minsan pag gabi umiikot pa ako eh. Ito yung isa sa gawa natin. Bali ano na lang po to, door stopper na lang yung hinihintay ko rito. Then mata-turn over ko na siya. Yung good thing, wala naman po siyang tulo. So ayun nga, kahit gabi po gamit itong e-bike basta hindi umuulan. Yan, nililibot ko pa rin po yung mga gawa namin. Nahihirapan lang talaga ako dun sa phase 4 at saka phase 6. Kasi yung daanan dun, pagka ganito, laging umuulan, medyo baha. Tapos madilim. Yan. Pati rito sa dulo, titingnan ko muna. Ito yung isang project namin, bali ayan, may bakal pa tayo dyan. Magagamit pa namin yan dun sa likod. Tapos ito, lalagyan pa namin ng kisame yan, tayo papalitadaan pa yung tubo. So ito meron din siyang CR sa taas, kagaya dun sa pinuntahan natin. So okay naman po yan. Yan, double lock yan, meron din sa lock yan sa likod, pati dito sa harap. Yung e-bike ko parang palubat na. Ilang araw ko rin kasi itong hindi na charge. Gawa nga ng umuulan, naka-cover lang siya. Yung e-bike nga pala, kung hindi ginagamit, kung hindi gagamitin ng mga 1 linggo pababa, or sabihin natin na 3 to 6 days, kailangan i-discarga yung yung battery. Kailangan na tanggalin yung pagkakatap niya dun sa controller. Yan, para hindi po siya madiskargahan. So feeling ko naman makakarating ako ng phase 6, ng phase 4. Dapat diretso na tayo rito sa phase 5 eh. Yan, uunahin ko na yon. Kung sakaling biglang malolobat, at least yung phase 5 pwede naman ako mag-update dyan mamaya. Baka kasi bigla ang umulan eh. Hindi ko masabi ang ulan ngayon. Bigla-bigla na lang bumubuhos. As in buhos talaga, walang paramdam. Diba? Ayan, bali yung tropa nga po pala mga ka-Rojas. Yung ilan sa kanila nagsa-sideline kapag ka ganito. Yan, merong mga kumukontak sa kanila. Hindi ko lang alam kung kinakagat nila o pinupuntahan nila. Pero dito talaga, pagka sinabi ko talagang wala mo na tayong pasok, maintindihan naman nila yan. Kasi bago ko pa sila tanggapin dito, inorient ko na tong mga bagay na to, yung mga ganitong klaseng senaryo. Ayan na. So yung kahapon, may bayad yun, sila Kuya Dindo tsaka si Master Jojo. Binayaran natin sila. Yun yung back job natin sa Metroville kahapon. Tapos noong nakaraang araw naman, yun, binayaran din sila ng kliyente namin nung meron kaming biglaang emergency nung walang pasok.
So yung iba naman sa kanila may sideline, hindi naman din sila nababakante, so depende na lang yan sa kanila. Pero dito mas maigi talaga kung tuloy-tuloy yung pasok nila dito sa amin. Marami naman tayong trabaho, maraming nakabang na project. Yun nga lang, ito talaga yung kalaban natin itong ganitong klaseng panahon. Itong dinadaanan ko na to pagkagabi sobrang dilim. Yan, dati nung nag-overtime kami dito sa phase 4 or phase 6 yata noon, nung phase 6 gumagawa kami dyan, overtime palagi. Yan, hindi ko na sila pinag-overtime kasi nga laging madilim. Tapos kapag malakas ang ulan, ito po ay binabaha. Pero mabilis lang din naman na wawala or bumababa yung tubig. Yan, binabaha po yan. Kaya ito, hindi ko na talaga pinapapasok yung iba. Si Kuya Rigor nga gusto pang pumasok. Eh lagi na lang siyang half day, di ba? Hindi ko na pinayagan. Sabi ko, magpahinga ka na kasi baka mamaya masira pa yung motor niya dahil sa kakalusong dun sa baha. Si Louie rin yan. Basta wala kaming pasok lahat ngayon. Yun. Morning. Lakas ng hangin ah. Sana naman pagka umulan ng malakas walang kasamang malakas na hangin. Nakakatakot. Okay, dito tayo. Yan, ayos naman po yung bahay na ginagawa natin dito. Yan, wala nga lang pong pasok si Louie rito. Pero pagbalik po ni Louie yata rito kasama na si Master Jojo, gagawin na yung mga overhead cabinet. Yan, nandiyan naman yung materials natin. Tsaka to si Sir, tad-tad ng CCTV dito sa kabila. At saka pinababantayan na po natin to. Meron akong kinausap dito. Inaabutan na lang po natin para bantay-bantayan po to hanggang sa matapos kami. Marami pong nagme-message sa amin na nagpapaayos ng mga bubong sa back extension. Yun nga lang, ang gusto ko kasi kapag gumalaw kami talaga sa bubong repair, gusto namin renovation. Ibig sabihin, kung ano yung makikita po naming mga dapat palitan, papalitan po lahat, babaguhin. Kasi meron akong ilan sa mga na-ocular dito na gusto magpa-repair ng bubong dahil nga may tulo. Marami akong nakakita. Una, yung bubong na ginamit manipis, yung gutter hindi stainless, tapos manipis din. So tapos yung tubo maliit. So, marami akong babaguhin. Tsaka sa amin kasi kapag tumanggap kami ng repair, sa amin naman pupunta kasi yung obligasyon nung unang gumawa. So ibig sabihin kapag nag-repair lang kami, hindi namin ni-renovate, kami yung tatawagin na ng kliyente kapag tumulo uli. Kaya ang offer ko dun sa mga nagpa-ocular, gusto ko sana renovation. Just in case na magkaroon uli, at least magkakaroon siya ng warranty. So yun po, medyo may presyo nga lang talaga kasi nga renovation, maselan po ang repair. Baka kasi mamaya hindi na barado yung tubo, hindi nakatap yung linya ng tubo. For example, yung mga ROS, diba? Minsan hindi nakatap sa culvert line yan, sa kanal, diba? Marami tayong tinitingnan. Tapos kung yung catch basin maliit, yung renovate, maraming trabahong gagawin. Yung iba hindi nila nauunawaan bakit daw ganun. Ganun ang mga gagawin. So pinaliwanag naman natin na maigi. Ayun, naunawaan naman nila. So ganun talaga, mas mahirap po mag-repair kaysa po sa gumawa. Okay, ito yung gawa natin dito. Bali wala tayong susi nito na kay Kuya Rigor din. Maybe forward na natin sa may-ari. Minimum lang. Yeah, okay naman. Habol tayo sa phase 5. Mukhang uulan na. Tara. Tapos idagdag ko lang yung sa amin, yung mga ginagawa naming bubong dito,
Yan na under warranty naman yan. For example, kami yung gumawa ng harapan, ng likod. Yan, under warranty yan ng 6 months. Yan, kapag nagkaroon ng problema, yan babalikan natin ng wala na pong bayad yun. Pero meron ilan sa mga naging client namin, yan, pinagme-merienda pa kami. Minsan may inaabot po sa tropa. Yun, depende naman sa kanila yon. Pero sa akin, yan, within 6 months ang warranty. Yung ano kasi rito, yung pag-install ng mga bubong dito critical. Tsaka dito sa Cavite mainit. Tsaka grabe yung acid ng ulan dito. Tapos hindi pa masyado nakaslope yung bubong, kaya mababa lang yung binibigay ko na warranty, 6 months. Pero sa iba nga ano na yun eh, mahaba na yun. Ang ano ko na lang, hahaba ang buhay niya mga installation natin dyan kung laging mini-maintenance. Diba? Parang sasakyan lang yan, kailangan mo rin siyang i-maintenance. Kaya hanggat maaari sana sa likod pwedeng concrete gutter or stainless gutter para pang matagalan na. Parang malulobat na yung e-bike ko. Sana makarating tayo sa phase 5. Kaya pa naman, dumaan muna ako ng hardware. Yan, pinapa-standby ko muna yung yung mga delivery natin sa phase 5 kasi hanggang ngayon kasi wala pa tayong pasok. Pagka maganda na lang yung weather. Yan, meron pa kasi tayong doon, buhangin, graba, hollow blocks, semento na i-deliver nila, pati yung 9mm na hard deflex. Ayan, nire-check natin yung dala kasi nila ng nakaraan dahil manipis. Yan. Yan, diretso tayo phase 5. Bali, ito malapit ko nang i-turn over. Ang hindi na lang nagagawa rito yung sealant dyan sa ibabaw, sa taas. Inabutan na kasi kami nung laging umuulan, kaya hindi na po siya nalagyan dahil laging basa. Tapos yun dun sa likod, meron kami tinanggal na downspout dun sa likod ng gutter. Yan, ikakabit lang uli namin yun. Tapos pwede na po natin tayo turn over sa may-ari. Then maghihintay na lang po tayo ng abiso nila kung may budget na uli sila para ipagpatuloy ito, kasi yung permit naman nito sa construction ban within 6 months naman. Kaya marami pang weeks at saka buwan na pwede pa nating hintayin bago po nila tuluyang ipatapos to. Yung interior na po dyan yung mga kasunod na gagawin. So yan lang muna. Ito yung bagong project natin dito. Wala pa rin siyang kuryente. Nung mga nakaraang araw, nakiusap na lang ako sa kabila. Makikikabit kami kahit isang araw lang. Magbabayad na lang tayo para maputo lang natin tong mga bakal. Magamit natin yung chipping gun at saka yung speed cutter natin o yung cut-off. Ito nga po pala yung tarpaulin ng ating building permit. Bali ganyan na lang. Ganyan ko na lang siya dinikit kasi kapag nakasabit dyan, kasi kailangan niya nakasabit nababasa. Problema nga, hangin, ulan, baka tangayin lang, mawala, mapunta sa basuran, hindi na natin makita. Yan yung mga bakal natin. So yan pa rin yung lagay na. Yan, may patubig tayo dyan. Yung mga lupa dyan, babawasan pa, lalaliman pa ng konti yan. Nakagandahan yan kapag hinukay yan, malambot na. Ito nga po pala, TNB yan yung likod. Tapos kinausap ko yung may-ari, tinanong ko kung may niche, meron sila niche sa sa TNB. Tama nga yung hinala ko, meron kasi na bakbak to ng ganito Ayan na, diba? Sabi ko sa mga kasama ko, ingatan yung pag-aasintada rito kasi manipis lang yan. Kapag kahit tadyakan mo nga yan, pwede mong mabutas yan. Yan yung sa mga niche. Hindi ka pwedeng basta-basta gumawa ng niche kasi pag may alam yung manggagawa, pwede silang pumasok dyan. Ayan babasagin lang nila, makakapasok sila sa loob. Kasya na tao dyan So sinama ko lang sa video, pero wala namang gagawa nandito kasi kami, anuhan ko na yan. Ibablock ko na po ng asintada. Ayan.
Yan, tapos ito papaluwagin ko pa po ito pagpasok nila. Papatanggal natin yung mga basura para nakasegregate yung mga materialis natin. Yan, ayos naman tayo rito. Ayan, shoutout sa lahat ng kapwa ko nangungontrata rito. Halos walang gumagawa ngayon dito sa Lumina. Pahinga rin sila. Yan. Pero mahirap din yung laging ganito. Syempre wala tayong kita kapag ganito. Kaya pagka ganitong panahon, kailangan magtipid. Kailangan natin magtipid. Huwag tayo maging magastos para handa tayo kapag ganito. Yan na. Yan, halos walang gumagawa. Yan, yung isa na lang yung pupuntahan ko, yung sa phase 1. Yan, i-check ko dun yung mga pader. Da-double check ko din yung kisame dun. Yan, kasi yung Mia, gawa po siya sa hollow blocks. Kaya panigurado may mga moisture content yung pader dun. Hindi nga pala tayo makakapasok dito dahil yung susi na kay kay Kuya Boy. Yan, pero sinilip ko naman dun sa bintana. Ayos naman. Kasi kahit papaano iniwan nila na bukas yun. So ito lang yung problema namin, no? Yung wire papasok dun sa breaker, wala. Ay, naka-alambre. Ayan, maganda sana nakaakyat tayo sa taas. Ayan. Yan, makalat pa. Pero pagka ilang araw lilipas, lilinis din to. Ayan. Ayos naman. Sarado naman yung pinto. Tsaka nakita ko naman yung materialis. Ayun, nagmo-moist nga yung pader. Ayan, kita. Ayan. Lalo na dito sa taas. Tsaka sa kabila. Okay na tayo, nalibot na natin lahat. Bali ayan mga karosa, nandito na tayo sa bahay. Yan lang po muna yung ating maikling vlog ngayong araw po ng Miyerkules. Kailangan din po talaga natin magbigay po ng update dito po sa mga ginagawa natin, whether po na may pasok o wala. Kasi ilan po sa mga viewers natin, syempre yung number 1 na nanonood dyan is yung mga nagpapagawa po sa amin talaga ng bahay na napapanood nyo po dun sa video. Ayan, maraming salamat po muli sa pagsama. Siya nga po pala mga karosi, ipagdasal po natin yung ating mga kababayan na napapanood po natin sa social media sa sobrang baha. Grabe. Yung iba naman stranded. So ipagdasal po natin sila na sana po ay maging maayos po at makauwi po sila sa mga tahanan po nila ng maayos. Lalo na po doon sa mga nalubog talaga sa baha, sana po ma-rescue po sila. Ayan, shoutout nga po pala kay Ma'am Arian May Ludovico, kay Christian Aaron Ludovico, at saka kay Ma'am Sheena May Ludovico, at saka kay Sir Seth Ludovico. Yan, God bless po sa inyo. Yan, always ingat po palagi. Yan, solid subscriber po. So para mga karosa, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Sana po maging maayos na po yung weather para po may pagpatuloy na ibang project. At sana maging maayos yung weather na dito para yung mga trabaho natin ay mga trabahador natin dito may pasok na po sila. Alam naman po natin kasi kung walang pasok, walang income. Pero tayo gumagawa naman po tayo ng paraan para meron po silang kahit pa paano may pagkakitaan. So God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.